The Constitution says it's 2/3 of all members. Napakaliwanag po nito. This is provided for under Article 11, Section 3 of the Philippine Constitution. Ipinaliwanag ni Dean Tranquil Salvador III ang mga mahalagang probisyon ng saligang batas kaugnay ng mga usapin sa impeachment trial at ang kasalukuyang tensyon sa liderato ng Senado. Si Dean Salvador ay bahagi ng defense team sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Anya malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng botong 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para mahatulan o i-convict ang isang na-impeach na opisyal. Nilinaw nito na bagamat ang isang senador ay maaaring preventively detained o nakakulong habang dinidinig ang kaso o kaya naman ay nagtatago, hindi nito inaalis ang kanilang pagiging miyembro ng Senado. Ang tanging limitasyon ay hindi sila makakapag-participate o makakalahok sa mga aktwal na proseso dahil sa kanilang sitwasyon. Dinidinig ang iyong kaso, di ba? Yung isa naman, sinasabi nila, nagtatago. Yun ba? Okay, so babalik tayo doon. Yun ba ay hindi na sila senador? Senador pa sila. Ngayon, kung sasabihin natin na suspended ba? Okay, may mga usapin yan. Suspended ba? Dapat isuspend. Kailangan may basihan nila. Mahirap yung haka-haka. Dahil itinuturing pa rin silang senador, naniniwala si Dean Salvador na dapat silang isama sa kabuuang bilang o all members para sa 2/3 na threshold na kailangan sa impeachment conviction. Hindi siya sumasang-ayon sa pananaw na ang bilang ay dapat ibase lamang sa mga senador na present o nakikilahok sa paglilitis. Pero kasi ito, sinabi ng Constitution, 2/3. Ngayon, ang ginagawa mo, Philip mo yung tanong, ang tanong mo sa akin ay, paano ko yung nag-participate lamang ay 22 dahil yung isa at large, tapos isa nakakulong. Sino lang ang pwede bumoto? Yun ang tanong mo, di ba? Babalik pa rin tayo sa sinasabi ng saligang batas. Ayun ang aking pananaw. Iginagalang ni Dean Salvador ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua na dapat ang mga sumali lang sa paglilitis ang boboto. Anya, naintindihan niya dahil sila ay nasa panig ng taga-usig na ang gusto ay magkaroon ng conviction. You should not be surprised because they are prosecutors. Bilang prosecutor, ang gusto nila yung outcome nila. Di ba? Ang gusto nila we cannot take it against them, di ba? Prosecutor sila eh. Gusto nila, siyempre, yung kanilang inuusig ay makundi. Kaya naman ang di ba? Kahit sa ordinary offenses, sa criminal cases, gano'n. You cannot take it against them. You should not be mad sa kanila. Kaya lang ganun eh. Kaya babalik tayo, tinanong niyo ako about the saligang batas. I will have to go back to what the Constitution tells us. Iginiit niya na ang mataas na antas na ito ay inilagay ng mga nagsulat ng saligang batas para sa institutional stability at upang maiwasan na magamit ang sistema sa pamumulitika. Bagampanan ng Senado ang kanilang trabaho sa kabila ng posibleng pressure. And that is the reason why they pegged it at a higher level. Kasi alam nila, kung kayo naman ay magtatanggal ng isang public officer na may mandato ng taong bayan at ipinoto, katulad ng mga ganyan, meron din naman yung ina-appoint na constitutional bodies yan, dapat ay yung hindi sila dapat maapektuhan. Meaning, hindi ma-weaponize yung sistema. And I think it's very important to take note that the 2/3 is to protect from political weaponization. Sa kanyang pananaw, ang mga usapin hinggil sa boto para sa conviction ay dapat idulog sa Korte Suprema upang mabigyan ng pinal na interpretasyon. Sa isyu naman ng gulo sa liderato sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa kung sino ang dapat umupong Senate President o Acting Senate President, ipinaliwanag ni Dean Salvador na ayon din sa konstitusyon, ang pagpili ng Senate President ay nangangailangan ng majority of all members. Iminungkahi ni Salvador na mas mainam kung ang mga mismong mambabatas ang maghahain ng petisyon sa korte dahil sila ang direktang apektado sa usapin ng voting thresholds at liderato. So kung yan the Supreme Court talagang ini-strike down ito ng Supreme Court dahil walang locus standi, probably those who are involved here, the legislators, the senators, or even the House, may want to raise yung mga senador pwede. Naghain na ng petisyon ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang nangyaring palitan ng liderato ng Senado noong June 3. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.